Diyan sa may Philippine National Police, naglatag po ang pambansang pulisya ng mga security protocols para sa ongoing ASEAN activities, bunsod ng banta na rin po ng Nipah virus. Kaugnay niyan, may nakalapang report si Bombo Bea Piniza. Nakahanda at nakalatag na ang mga health protocols na siyang ipapatupad ng mga otoridad at ng mismong Interagency Task Force Group para sa banta ng Nipah virus. Bunsod na rin ang nakatakdang pag-host ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations Summit ngayong taon. Sa isang pulong balitaan sa Camp Crame, inihayag ni Director for Operations Police Major General Ronnie Francis Cariaga na kasama ang banta ng Nipah virus sa kanilang mga ginagawang threat assessment dahil isaan niya itong health hazard. Kasamaan niya ng pulisya sa pagpapatupad ng health protocols ang Department of Health at maging ang Office of Civil Defense bilang bahagi ng kanilang emergency preparedness. Nanindigan naman si Cariaga na hindi ito makakaapekto sa daloy ng mga events na may kaugnayan sa ASEAN dahil na rin sa patuloy na pagsasagawa nila ng regular threat assessments katuwang ang iba pang law enforcement agencies. Tiniyak rin na magiging secure ang mga events na ito basta nasusunod ang mga health protocols na siyang ipinapatupad sa ngayon ng otoridad para maiwasan ang pagpasok ng naturang virus sa loob ng bansa. Kasama yan. Actually, this is an interagency task force. Kasama dito ang DOH. Kasi meron kaming emergency preparedness and response. Kasama dito ang OCD, nandun din ang Department of Health. At itong mga bagay na ito as regularly kasama sa threat updates. Kasi Nipah virus is also a threat, a health hazard. Hindi lang yung mga threat ng mga individuals dyan na involved. We will continue. Actually, daming mga events na nagpatuloy naman even during the COVID period. If you can recall, nagpatuloy naman tayo basta completely secure lang yung mga health protocols natin na nasusunod lang nila. Maliban naman sa banta ng Nipah virus, wala namang nakikitang ibang banta sa seguridad ng Philippine National Police para sa mga aktibidad ng bansa na may kaugnayan sa ASEAN Summit 2026. Ani Cariaga, sila ay patuloy na nagsasagawa ng mga intelligence meetings kasama ang Armed Forces of the Philippines at maging ang National Intelligence Coordinating Agency upang matiyak na magiging maayos at ligtas ang pagdating ng mga dignitaries at ang kabuuan na latag ng seguridad para yan sa mga pagtitipon na ito. Threat assessment namin, so far, wala pa kaming nakita. But regular ang meetings namin. We have participants coming from NICA, even from the AFP, and we regularly conduct intel fusion meetings to check kung ano man yung mga posibleng mga threats na mangyayari sa mga coming events. But so far, just what like I mentioned earlier, wala pa naman. Samantala ngayong araw naman nakatakdang magtapos ang ilan sa mga events sa Cebu na konektado sa ASEAN Summit at ito naman ay inaasahang naging matagumpay at naging ligtas sa kabila ng ilang mga minor incidents sa pawang mga medical related. Mula dito sa Camp Crame sa Quezon City para sa ASEAN Philippines 2026 updates ng Bombo Radio Philippines, ito si Bombo Bea Piniza para sa the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.